Good news, master, sa lahat ng gustong maging housekeeper sa Japan. With or without experience, pwede. Yan ang schedule ng initial interview. Nag-start na siya last August 9, August 14. So sa mga interesado, meron pang August 12, 13, and 14. Registration time is 8 a.m. to 9 a.m. only. 24 to 42 years old only. Female only. At least 5 feet tall. At bawal ang mga may tattoo. Ito ang kanilang address, Studio K International Corporation, Studio K Building, 1038 Teresa Street, Rizal Village, Barangay Valenzuela, Makati City. At ito ang landmark near Makati City Hall or LTO Makati or Jollibee Chowking Reposo. Sa mga magtatanong, pwede ba ang walk-in? Yan nakalagay dyan, walk-in applicants are welcome. Bring updated resume with or without experience are welcome. Registration time is between 8 a.m. to 9 a.m. No online interview. Yan, for manpower pooling only. No fees to be collected. Disclaimer, masters, hindi ako part ng company or agency. Ito ang kanilang Facebook page with 87,000 followers. So, pag may mga tanong kayo, magtanong kayo kay Studio K International Corporation. Ito ang kanilang address and cellphone number. Yan, screenshot nyo na lang, masters. Ito, may nakita tayong detailed information. Shout out kay Joy in Pinas. Pwede nyo siyang i-follow, ang dami niyang info about Japan. Ito ang kanyang Facebook page. With 59,000 followers, tambayan ng mga aplikanteng gustong pumunta ng Japan pero di alam kung paano. Mga trabahong hiring sa Japan. So para sa mga mag-a-apply or pupunta sa agency, magdala lang kayo ng resume or kung meron kayong housekeeping certificates, dalhin nyo na rin, baka hanapin. And para sure, magpa-photocopy kayo. Usually, ang kinukuha lang naman is yung photocopy. Ang mag-i-interview sa initial ay ang may-ari ng agency. Sa mga magtatanong, kailangan ba marunong sa Nihongo? Di na kailangan marunong mag-Nihongo kasi nakakaintindi at nakakapagsalita ng English yung may-ari. Plus points na lang kung marunong kayong Napatigil ako dun Jeko Shokai, self-introduction pero hindi required. More info sa agency. Kapag naipasa ang initial interview, sasalang ka na lang sa final interview. Kaya yung mga hindi marunong mag-Jeko Shokai, tuturuan ng agency o magkakaroon ng coaching sa mga aplikante. Para pagdating ng final interview, may malaking chance na mapili ka ng Japanese employer. After mapili or maselect ng employer, magkakaroon ng rigid free Nihongo training sa agency ng 2 months free accommodation, not verified. Sa mga magtatanong magkano ang sahod, andito may info na rin tayo. Ang magiging sahod sa Japan ay 170k yen per month. Kakaltasan pa yan sa apartment rental mo. So, 170k yen times 0.3875 yen. Value, it will be around 65,000 plus pesos. Ang mga requirements ay aasikasuhin ng aplikante after maipasa yung final interview. 8 a.m. yung registration kaya dapat maagang pumunta sa agency. Ito kagandahan, masters. No placement fee, no processing fee, no agent fee, no salary deduction. Good luck! Yan, 100% legit hiring female housekeepers bound to Japan. Na-double check ko na rin sa DMW, valid naman ang kanilang license. Disclaimer, ang information na binibigay ko ay hindi 100% verified, kaya ugaliin pa rin magtanong sa agency. Posibleng magbabago ang process nila at information, depende sa employer at may-ari ng agency. At syempre, mag-ingat kayo sa mga illegal recruiter. Makipag-usap kayo directly sa mga agency or sa mga empleyado ng agency. Pag may mga nag-message sa inyong mga tao or nag-PM, huwag agad maniniwala, masters, lalo kung hindi naman kayo nagpasa ng resume. Okay, masters, uulitin ko, disclaimer lang, hindi ako part ng agency or ng company. So, pag may mga tanong kayo, itanong nyo yung agency or pwede nyong tawagan yung number na to. Sa lahat ng mag-a-apply, good luck sa inyong lahat. And sabi nga ni Master Bay, dream big, sky's the limit. Arigato gozaimasu for watching.